Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong article ng Manila Bulletin. Ito na. Nakahanap na sila ng katapat. Title, Kiko Barsaga's Big Blog Reveal His Impeachment Complaint versus PBBM. Sasampahan na po ng impeachment complaint ni Congressman Barsaga si PBBM. Okay, basahin natin ha. Self-proclaimed Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga has prepared an impeachment complaint against President Marcos. The unpredictable Barsaga revealed the physical document during his latest in plenary blog on late Wednesday afternoon, October at the House of Representatives. Ito ang sabi nyo. Welcome back to the Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya. Nagbakasyon na. Sabi niya. At may surprise ulit ako sa inyo. And the Marcos impeachment complaint. Meow. Pinakita niya yung kopya ng complaint. So, under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon. So we can start investigating those involved in flood control anomalies. Hey, bye-bye, Marcos. Bye-bye, Marcos. Grabe, no? Barsaga must file and endorse the impeachment complaint before the House Secretary General. If he follows through, it will have been the first impeachment complaint filed against Marcos. It was Marcos himself who exposed the alleged anomalies in the government's flood mitigation projects. Malacanang subsequently formed the independent commission which is tasked to look into the controversy and determine the culpability of ano. Okay, so matutuloy kayo ito kasi kung maalala nyo, a day before election no May 12, ang Duterte Youth Party List Group nandun na, ka-prepare na, kompleto ng document, nagpunta sa Kamara para i-file ang complaint, impeachment case against kay Pangulong Marcos Jr. Kailang hindi tinanggap ng Secretary General. And what happened next? Kahit nanalo ang Duterte Youth Party List, second highest vote, more than 2 million votes ang nag-garner nila, they should have been given 3 seats in Congress. Anong nangyari? Nasisante na basta hindi sila nakaupo at nawala na ang Duterte Youth Party List, but I think may kaso sa Supreme Court. Ganon po ang nangyari sa grupo na nag-attempt na mag-file ng impeachment case laban sa Pangulo. So, tingnan natin ito ngayon. Gaano ka-powerful ang isang Kiko Barsaga. Remember, marami ang nagsasabing ganito na lahat na kinakalaban ni Kiko Barsaga natutumba. What I mean, yung naalis na pwesto. Una, Romualdez ang una niyang kinalaban. Tapos sinabay na rin niya si Saldico kasi mag-partner yan eh. So, anong nangyari? Wala na sila. Napilitang mag-resign as congressman si Saldico. Napilitang nag-resign as speaker si Martin Romualdez. So, 2 out, 2 down. Ping Lacson. Ano rin sila? Heads-on battle sila ni Kiko Barsaga. To a point na inakusahan ng senador
na may diferensya sa pag-uutak itong batang kongresista. So what happened? Napilitang nag-resign as chairman ng Blue Ribbon Committee ang senador. So ano kayang mangyari dito sa labanan Kiko Barsaga versus PBBM? Alam niyo, yung kanyang speech calling for the resignation of PBBM, yung post niya kanina is nakarating na sa international media. At sabi niya, alam na ng buong mundo kung anong klaseng presidente tayo. And then, I don't know, napraning ata sila, inamin ng Department of Information and Communications Technology, yung secretary, inamin nila na they are coordinating with the social media platforms para ipatanggal yung speech ni Congressman Barsaga calling for the president to resign. So, binasa ko ang mga comments. Ano ba ang violation doon sa speech ni Congressman Barsaga? Kayo na mga nakarinig, viral na ngayon yun. Gusto nilang ipatanggal eh. Kayo na nakarinig, ano bang sinabi niya doon na bawal sa batas? Hindi ba lahat ng sinabi niya noon is within the freedom of speech? Hindi naman siya nanawagan ng violence. Wala naman siyang sinabi na mag-aklas ang Pilipino, gumamit ng dahas. Hindi naman. So, bakit nila ipatanggal sa social media platforms? Grabe. So, ito ngayon, hindi ko inaasahan na aabot sa impeachment. Okay. Sa tingin ko, pag nandyan na, ang Secretary General, pwede nilang gawin ulit yung ginawa nila sa impeachment ng Duterte Youth. But then, pag gawin nila yon, ay lalong dadami ang supporters ni Congressman Kiko Barsaga. It will be a very risky move pag hindi tanggapin ng Secretary General. Yan lang ang nakikita ko. But once natanggapin naman, go through the process, madaling kasi wala siyang masyadong kakampi sa baka dyan pa lang sa kamera, it will, anong tawag doon? Hindi na uusad na, yan ang nakita. The fact na may matapang na kongresista na magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo is something na saludo ako sa batang kongresista na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos nilang tahanan.